ka dinhi sa Dipolog School of Fisheries sa Ulingan, Dipolog City. Pinaagi usab sa kabubuton sa atong host nga graceful kay nga gracious nga mga host sa Dipolog School of Fisheries ug ingon man sa TESDA nga may ato ang bisita usab karong buntaga. So good morning world. Alang sa atong suki nga tigpaminaw sa 90.9 Magic FM. Ani ang nagsab kita sa kapingan sa Dipolog Public Affairs Program na nagsibya live gayud sa Magic FM 90.9 MHz. Kini sa edit ito mga regular anchor and host sa kapingan sa Dipolog makikauban na sa linya sulod sa duha katatna na Public Affairs Program talk show diri sa Dakbayan sa Dipolog, Dakbayan sa Tapitan ug tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte kutob sa maabot sa atong Sibya. And as we all know, ang kapingan sa Dipolog bisag asa ma-invite kita sa mga lugar, naabot na kita lungsod sa Rojas, naabot kita lungsod sa Rizal, Tapitan City, Tulangco ug uban pa nga mga places mao na nga usab nanapod kita dinhi sa Dipolog School of Fisheries. So to God be all the glory. Thank you Lord nga niya kita kanang very sunny morning no sa ato ang dakbayan sa Dipolog. So kauban sa among mga crew diri si Silver Tabiatico Bondiana ang atong IT director na may nagdala sa atong social media platforms, sa atong YouTube, sa atong Facebook, sa atong Twitter accounts. Good morning world, good afternoon, good evening sa tibuok kalibutan. And of course, ato mga pagmasta sa ato mga suki nga tigbaminaw sa ato ang mga viewers all over the world. Salamat kayo si Dexter Pahinti kauban nato diri sa atong crew iman si Mr. John Doe. Usab ato ang panelist nga si Miss Wyatt Akas nga may pag-abot gikan sa Philippine Ports Authority. Dayon kanin pa ang ato mga panelist ako lang daan i-roll call no si board member Emilio Boyli, Atty. Rosario Armato Barinaga, si Atty. Robel Ligorio, si Emmanuel Dalman Tagloy na stock up dito sa Zamboanga City sa Philippine Information Agency, Edgar Seranda coming soon on the family way. Kay happy birthday karon ni Helen ang yang nanyag ubutan ng asawa. So, coming soon to siya. Dayon si Julio Salaveria atong si pay panelist na naka-tune in na kumonitor ka na to sa kaminay sa matag Domingo nga tanan. Good morning and how are you Julius? Uli naman sa ato ang mga sponsors na may naglag kinabuhi sa itong kapihan sa Dipolog. Before we proceed, please join me in praying. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A prayer of healing. Lord, you invite all who are burdened to come to you. Allow your healing hands to heal us. Touch our souls with your compassion for others. Touch our hearts with your courage and infinite love for all. Touch our minds with your wisdom, that our mouth may always proclaim your praise. Teach us to reach out to you in our needs and help us to lead others to you by our example. Most loving, Sacred Heart of Jesus, bring us health in body and spirit, that we may serve you with all our strength. Touch gently our life, which you have created, now and forever. Amen. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. To God be all the glory, as always. Thank you, Lord. Sa tanan nga imong gihatag namo sa among kinabuhi, sa among pamilya, sa among mga kauban sa trabaho ug inyo man ilabi na sa among kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanon. So, at this instant, atong acknowledge na akong pasalamatan mga sponsors na mga nagdalag kinabuhi sa atong kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanon. Thank you so much sa National Grid Corporation of the Philippines, pinaagi kang Beth Ladaga, ang Regional Corporate Community and Public Affairs Lead Specialist, na sa dili madugay, dili na ma-assign diri sa ato ang area, kundi si Mr. Michael Sabiho na, pero iya pa nang introduce na to sa ato ang anniversary sa kapihan sa Dipolog Puhon. So, ang NGCP, dunay dako kayong proyekto, mo kini ang 52 billion pesos cable terminal station, ang aming lutang sa Barangay Tag-Ulo, Dakbayan sa Dapitan. Kini may makasulbad sa ato ang brownout, labi na sa Luzon, no? It's called One Grid 2021, connecting Luzon, Visayas, and Mindanao. So thank you so much nga to kang President Anthony Almeida, Chairman Henry C. Jr., ang
ka Attorney Cynthia P. Alabanza, ang spokesperson sa NGCP. Thank you so much nga to kang Congresswoman Glena G. Labad-Labad, Member, House of Representatives, 2nd District, Zamboanga del Norte, nga to kang Vice Governor sa Nan Always Angeles, Presiding Officer sa Gobernang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Director Rod Don Sidini, Regional Executive Director sa Department of Agriculture 9, Pagadian City. Daghang salamat nga to kang Congressman Romeo Janjan Halosos Jr., Member, House of Representatives sa 1st District, Zamboanga del Norte. Nga to kang Engineer Roland Soliva, Chairman, Provincial Advisory Council sa Zamboanga del Norte Police Provincial Office. O ingon man siya ang President sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry Incorporated. O good morning nga to kang Ma'am Cici Soliva, ang young wife. Daghang salamat nga to kang 2nd District Board Member Julius C. Napigkit, Presiding Officer Pro Tempore sa Guniang Palalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Acting Mayor, Vice Mayor Alfredo Baitit sa lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Daghang salamat nga to kang Mayor Evan Hope Olvis sa lungsod sa Pulangco, Usab, Zamboanga del Norte. Petra Cement Incorporated, the environmentally friendly cement plant factory in Zamboanga del Norte and the entire Mindanao. Mao ka na ang Petra Cement Incorporated. Daghang salamat ngadto kang Engineer Gilbert Cruz, ang aming utang sa Lower Erasan Rojas, Zamboanga del Norte. Thank you so much ngadto kang Mayor Melody J. Tulin, Municipal Mayor sa the Musical Town sa Alog, Zamboanga del Norte. Janus Marketing sells spare parts of motorcycles and four-wheel vehicles at a reasonable price, located at Quezon Avenue, Dipolog City. Gipanagyahan o gidumana ni Mr. Janus Yu, ang proprietor manager. Matawagan sa telephone number 212-1148. Daghang salamat sa JG&P Fruit Nursery and Lumberyard na maligya sa fruit seedlings, coconut lumbers at a lower price. Ang aming matang sa Barangay Lingasan, lungsod sa Pulangco, Zamboanga del Norte. Pakikita ilang si Mr. Porfirio Necesario, ang proprietor manager. Kasaba Growers Association of the Philippines. Salamat kayo ngadto kami Susan Empinado na maligya sa famous and delicious Kasaba chips, banana crackers, boneless, bangos ug bantang local farm products. Ang aming matang sa ground floor sa Dapitan City Hall, Dakbayan sa Dapitan. And of course, thank you so much, no? And shout out to Roger William o Jennifer Agustin King, all the way from Oma County, Northern Ireland. Shout out to RD o ingon man belated happy birthday nga to kang Jennifer sa Doha, Qatar. Lady o si George sa Toronto, Canada. O ingon si Ariel nga mo ato ang driver, no? Kanunay matagdomingo nga tanan ang atawang PCDM sa Philippine Coconut Authority sa Zamboanga, Sibugay. And of course, ang atong official video, ang Camila Hotel 1 sa Dipolog City. Pinagi kang Gold Fabrica, ang manager sa Camila Hotel 1, ang atong official video sa kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, pero karon wala ta kay nata dire sa Dipolog School of Fisheries. Ato sa pasalamatan ang staff, management, o human faculty sa Dipolog School of Fisheries for having us here today. No, Sunday, ma'am, sir, thank you so much sa inyo sa inyong pag-abi-abi dire kanamo sa kapihan sa Dipolog, and also TESDA staff. So at this instant also, we'd like to acknowledge the presence of Engineer Hermel Contrivida, ang ato ang in charge sa Sindongan Training Center sa TESDA. Good morning, sir, and welcome back to kapihan sa Dipolog. Please use the mic. And great. Maayong buntag sa tanan, no? First of all, on behalf sa PTC Sindangan, Provincial Training Center Sindangan, thankful me for inviting us today para part sa kapihan sa Dipolog. So, maayong buntag sa tanan. Thank you so much, sir. And of course, we have with us ang ato ang OIC sa Dipolog School of Fisheries, si Mr. Lucinio Lanyuhan. Good morning, sir, and welcome back to kapihan sa Dipolog. Mayong buntag sa tanan tigpaminaw o mga viewers sa kapihan sa Dipolog.
Dako kay na kong pasalamat nga gigamit ang Dipolog School of Fisheries karon isip pagsaysay sa mga mahimo niya sa nahimo o himuonon pa sa TISDA uban sa staff and personnel sa kapihan sa Dipolog. Dako kay pasalamat o mayong buntag sa tanan. Thank you so much, sir. No? And of course, the last but not the least, ang ato ang Provincial Director sa TESDA Zamboanga del Norte, atong suki, none other than si Provincial Director Miraluna Bahe Lopez. Good morning, ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Kumpleto kayo. Oh. Good morning, Ma'am Edith. Good morning sa tanan. Ma'am Wyatt, good morning. Sa akong mga kauban sa TESDA, Engineer Contrivida ug si Mr. Lisinilang Johan. Ug sa tanan nga katawhan sa Zamboanga del Norte, akong pagtimbaya ug panghinaot nga tanan ta safe niining panahon sa COVID. Pero maskin man sa tiliwala ani ang TESDA nagpadayon sa pagserbisyo sa katawhan isip suporta no para sa atong pangagamhanan aron maabot ang serbisyo sa tanan. So nagpasalamat ni Ma'am Edith nga diri ang imuhang gi-invite ni mo niining kapihan sa Dipolog ug amo na lang pud gi-take advantage gitaytulan pud namo rin og taho saysay sa mga buhat sa TESDA sa panahon especially sa pandemya. So kanatong tanan, God bless and good morning po. Okay, thanks so much. We have with us, joining with us na atong panelist, no, just arrived. At unahan si Wyatt Aka sa Philippine Ports Authority. Wyatt, please, good morning. May buntag sa tanan sa atong host kay Ma'am Miraluna. Sa ato ang mga tagpaminaw o tagasunod sa kapihan sa Dipolog, Happy Sunday. And of course, we have with us ato ang panelist asab, ang board member sa 2nd District, si board member Ronilio Boy Lee. May muntag din. Usahay na sa wala. Pungkaw. Nakaon na? Nakaon na, okay. So, gwapo nga din niyo. Kaya sa primero doon to speak at building. Yes, conference hall. May muntag sa tanan. Okay, thank you so much, no? Si Ma'am Miraluna. Kaya naman ko question siguro, ma-cover ni siya dayon, no? Sa question ni Julius Salaveria, ato ang panelist nga nag-monitor karong buntaga sa ato ang Magic FM 90.9 MHz. Live kita. Okay, so matod pa niya, ingon siya, Happy Sunday, Happy Magical Sunday. Okay, Magic FM man. So may po niya pagkakuha ng words, no? Thank you, Julius, ha? Naghatag ka na mag-idea. Happy Magical Sunday sa kapihan sa Dipolog family. A wonderful morning by the river to friends of TESDA, Dipolog School of Fisheries, and GSIS. Kay kaming man si Engineer Leoncito Manuel mo join us po nato later. Matod pa niya, gikan sa pagsugod sa pandemya, unsa sa inyong obserbasyon ang matang sa trainings nga click kayo o kusog kayo ang impact sa mga katawhan sa Zamboanga del Norte. That is for TESDA. Okay, si Engineer Helmer Contribida, please. Sindangan Training Center. May buntag usab na sa tanan. So, during this period, nag-design ni online training program na actually ang PTC Sindangan karon nga tay PTC.online na PTC Sindangan.online nga ang mga estudyante nato maka-access sila. So, natay gikandak nga trainers training sa e-learning program para nga itong trainers kabalo sila unsang pag-design og training through online. So sa pagkaroon ang mga gamit kaning internet para mag-conduct og training. So gi-adapt na mo ang guidelines sa Central Office kaning flexible learning delivery arrangements. So last month namin face-to-face. Pero tungod sa MCQ karon, so nag-online kami, online learning. So muna'y sa pagkaroon, continuous kaya po natong serbisyo sa mga katawhan, tungod kaya natay online na program na gihatag para sa mga trainees na itong gusto maka-avail training program sa TESDA.
Yeah, okay. Kailangan- Another additional kailangan na CPD po to. and then question gikan ni Board Member Bailey. Oo, ang ingon ni Sir unsay mga swak karon no nga mga programs pod kadaghanan apasumpay sa kang ingon ni Engineer Hermil ang atong mga programs nga dali itudlo pinagi sa online kaning gitawag na to og contact center services no NC2. So sa labi na gid karon nga panahon sa pandemic kadaghanan sa ato ang program nga gihatag gitawag blended or combination face to face o distance learning. So daghan sa ato ang mga medyo na-employ na pod ang naka-train aning contact center services. Dugang pod nga mga programs nga kaya ra pod sa blended program ang atong mga traditional programs like bread and pastry, cookery, and as a matter of fact ang ato ang OFW trainings sa ato ang Bayanihan 2 kading atong Bayanihan ang to Wheel as One Act Part 2 doon na tayo program nga para sa mga pure good para sa mga OFW ongoing na siya karon so combination na siya sa ilang distance learning o face-to-face learning hapit na sila mahuman so maski nag-MECQ karon padayon gihapon ang maong programas doon na pa po tayo ibang programs nga kaya po ihatag for example ang kining call center services. By the way, sa to consulting ganina, contact center. Call center services, NC2. Dayon, katong contact tracing. Pwede po siya. Doon naman tayo programs na ipadagan sa Dipolog School of Fisheries. Pero sa pagkakaroon, wala pa'y bagong na-approve. Nahuman na tanan So, ang atong contact programs. tracing bago na in line with tied up with the IIG? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. sige. Nakagraduate ta og mga 150, sir, if I am na. 150 ka graduates unya gilink nato na sa DILG. So kani ang mga sample sa mga programs nga kayang himuon even without much face to face. So limited lang ang face to face panahon sa pandemic. Okay, question please, Board Member Bailey. Yung question daw ko ba itong mga hinasgutan naman niya. Kanilang itawag og face-to-face. Ilaban na nga medyo nakagrabe atong sitwasyon karon. Na majority po sa TISDA mga subjects or mga program at projects usually kinahanglan yung face-to-face. Labi na ning hands-on na mga subjects, labi na ning mga welding, automotive, di mo na madahal online na ito, picture ng so ang himo daw niyo sa TISDA is blended. Kani online, may problema, as long as doon na mga computers, other mga gadgets, kani lang ginahanglan yung face-to-face. Sample, welding, automotive, etc. So, karon nga naman to sa MECQ. Nabuntahin nga karon na to Domingo, Robin Santo. Karon ang arang gamay, pero ito yung pwede Sunday. Oh, mingaw kayo ang gitwala. Mayo. So, saan mo na ito napagpagi sa mga kalihukan o projects o programs na kinahanglan yung face-to-face. Hindi ko na mahinuog. Diba, example na ito itong kanalaging automotive, kanang mga welding, etc. O kanang mga electricity o electrician ba, kanang driving, kinahanglan mag-drive ka, dahil nagyo kay tapad nga, man, tagpareha sa di COVID. Muna nga, disob ya, no? Disob. Kaya bisan din kanang mga academy karon naglisod pa sila adjust. Kaya di naman dato plano ng face-to-face. O daghang kayong mga feedbacks o daghang mga adverse reactions. So sa TISDA, it is very, very important. Lalo na itong mga medyo di kayo makaabutan ng mga dinangko ng mga sa kuliyo. Ato yung pagkita yung paging sige yun, continue yun ang implementation sa TISDA. Okay, anyways, ang probinsya, ang national government, sige man yung nasuporta ninyo. Sa kaluoy sa Ginoo, sir, nung ako tubag na ko diretso. Sa kaluoy sa Ginoo, gikan last year nga medyo height good sa ato ang pandemic. Nakasugod ra gyud ta, naka-take off ta mga somewhere July or August na sa ato ang program sa unang kay agi aning kahadlok sa kanang face to face or medyo dayon ang mga approvals pod. So una,
ang TESDA doon natin gipahigayon nga inspection sa matag eskwelahan kung nagsunod ba sila sa atong mga prescribed protocols. So doon ay mga personal sa TESDA mo adto na ba sila ng mga foot bath, na ba ng mga thermal scanner, alcohol, o ang ilahang eskwelahan, ang ilang classroom kinahanglan naka-arrange nga at least 3 feet or 1 meter apart ang matag lingkuranan. Doon ay division sa ilahang mga cellophane, mga unsa kanang para sa safety no sa teacher o sa estudyante. Dayon nag-require pud ta nga depende sa level sa quarantine no. Kung ang quarantine level nato pareha karon MECQ wala jud tay dili face to face ang allowed except doon na noy exceptions. Ang central office nagpadagan og exception para sa domestic work NC2 tungod sa need para magadto sila sa ilang employment. So kana lang ang gi-allow para sa mga assessment. Ug kung kutob sa unsay pwedeng i-allow sa mga local IATF. Dayon do natay 50% face-to-face. So, sa matag requirement nga kinahanglan gid sila mag face-to-face, dili mula pa sa 50% sa capacity sa usa ka training center. Kadaghanan sa atong training center naka-design only for 25 students. Kay mao man na ang atong maximum number of students in one nga effective no para sa kanang gitawag nato og competency-based learning. So, diha lang dayon ta sa mga 12 to 13 ang pwede nilang ma-meet at one time with proper gid na siya nga documentation natay daily health monitor nga ilang daily health survey nga ilang i-accomplish with monitoring sa ilahang kanang naang temperature. Ug doon na po ang atong regional director himo po siya aning gitawag na tog COVID marshals nga gipang train ang sa matag eskwelahan kung kinsa gyud ang mag-monitor ani. Sa kaluwi sa Ginoo gikan pagsugod nato last year hangtod karon wala pa tay mga program nga nangaundang tungod kay dunay mga nangatakdan sa COVID inana. Dunay pipila nga kinahanglan mag-quarantine sila tungod kay miyembro sa ilang pamilya o ilang mga kaila ang na-positive. So, ato po silang gitagaan og different nga assignments nya pagbalik sa ilahang human silang quarantine gitagaan sila og makeup classes. So, inana ang nangahitabo sa ato ang mga training programs. Doon na lang po tayo observation nga tinuod gyud nga medyo lisod padagan sa paghatag sa kanang naang kahibalo labi na sa mga programs nga magkinahanglan gyud og kanang gitawag nato og more supervision from the instructor. Ang sa driving gani sir medyo sayon pa ang driving kay one-on-one man sila. So bali at one time isa ra ka estudyante ang kauban sa instructor. Pero sa ang social distancing ana ma'am nga ang driver doon mag-ana man siya Dili man pud na siya duulon gyud sa instructor. Nama po'y panahon nga pasagdan lang man pud ang tan-awon lang sa instructor. So bali para panalitan diyan na sa likod no. Inigdaga na sa estudyante ang instructor naara diri sa kanang naang sa gawas. Na ay mga inana depende sa ilahang level na of kanang moral competency sa estudyante. So nagpadayon gihapon ta ang mga training nga kuan lang gyud careful lang kita sa mga health protocols. Pwede man po butang ang cellphone kilid sa driver o sa student driver. Correct. Yes. So, despite aning sitwasyon na, sige ka po mga dawat o mga enrollees. Yes sir. Wala kita mag-una og dawat. Yes sir, gapadayon ta og dawat gani karon ang tumumpod nako para magpahibalo nga doon na tay mga programs nga na-approve na unya ready na for implementation. Like atong na-mention nimo sir nga doon na tay mga estudyante nga maglisod og sulod sa kanang university natay diploma programs na akong gi-flash screen. Doon na tay mga approved programs kay doon naman po tay ongoing programs gani ang ato ang diploma program third year na sila karon sa ilahang mag third year sila no sa ilahang scholarship
Oo. So, then mag-open po ta og new program para sa mga first year entrants na with completely sila, with scholars sila, with allowances and so on. Ang pagsugod lang... Yes, sir. Kung sa may sabot mo ng diploma program, 3-year program ni sir, example kana siya, diploma program in information technology. Akong ihatag kang sir Lanyuhan, mas maka-explain siya sir sa mga diploma program. usually good ang nangunagod sa tao, pagtanong TESDA, technical ang mga activity nga gihatag karon nga naman may diploma program. Ato pong i-expound sa mga diploma program. Number one upgraded siya. Okay. Si Sir Lanihan, please explain. Okay. So, kanang ato ang diploma program is tulo na siya katuig nga design sa ato ang programa nga ang ato ang mga estudyante pareho tanan nga subjects iyang kuhaon like sa bachelor's degree. But in the first 3 years lang ang atong gikuha. Kanang first 3 years nga atong gikuha, gidugangan na siya og mga kanang gitawag nato nga mga exit points, technical nga skills, no? Nga kada semester naa na siya duha ka skills nga makuha level 2. Pagkaabot niya sa second year, another level na pud sa kanang natagitawag natong national certification. No, naamay tay National Certification Level 1 or NC1, natay National Certification Level 2 or NC2, natay NC3, natay NC4, and then pag-abot niya sa third year, pag-graduate niya, nasa PQF level niya 5 na. So supervisory nga function ang makuha sa estudyante pag-graduate niya sa 3-year course sa ato ang program sa TESDA. So, Subutan na, after 3 years, makadawat na sa bachelor's degree, nasa diploma. Diploma ra. Diploma in, paano sir? Diploma lang iyang makuha. So, kanang 3 years, murag stepping stone na para mag-graduate sa salain nga university or eskwelahan. Yes, yes sir. Murag mo na ipasabot. Yes sir. Ito. Oo. Now, doon na may mga eskwelahan nga di, dawat ka sila anak. sir, I-credit ba nila ang first 3 years sa TESDA? Yes, sir. Na may mga universidad group nga dili na pwede kay kuan kinahanglan diri yun. Murag government Pagkatulog accredited. nga sa una sa among panahon, kung graduate ka ng high school na, dili ka pwede na eskwela na. Di ka pwede magkatungtong sa college kay sa usog na eskwela nimo. It could be inani siguro na yung mga gito mo ay mga university nga kusog kayo mo discriminate. Ilaban na ato mga prom-day nga mga graduates. So kini niya doon na may gitawag og memo agreement or some sort of executive order from the government na pilit yung dawat ng mga eskwelana para makagraduate sila o maka-obtain sila bachelor's degree. Okay. Pwede niralo na please. Ang diploma program sa TESDA katong gitawag ni Sir ganina PQF level 5, no? Philippine Qualifications Framework. Bale, ang atong qualifications sa Philippines karon gina-define na siya from PQF level 1 to PQF level 8, no? So, ang TESDA gikata diri sa level 1 up to 5, 6 to 8 sa CHED na siya, no? Ang dayon preparatory ana katong sa DepEd man ang gitawag sila trifocalization sa education. Ang atong diploma program na siya sa PQF 5. So ang atong graduate sa diploma kay 3-year program man siya. So highly technical kay nagsunod ta sa mga training regulations sa matag exit points, but at the same time naa sila'y dako nga core nga basic general education. Dili mo approve ang TESDA kung ang usa ka eskwelahan nga mo apply og diploma program walay partner nga higher education. Oo. So kay para ang iyang mga graduate sa diploma program pwedeng mosulod ngadto sa 4-year baccalaureate degree. So atong i-differentiate sa katong 4-year nga degree baccalaureate, kaning diploma is non-baccalaureate. So 3-year program
1 year na lang ang kinahanglan sa partner nga eskwelahan. So for example, ang Dipolog School of Fisheries, para sa iyang mga fishery program, ang partner institution is Zamboanga City State College of Marine Science and Technology. So kaning mga estudyante din ni credited ang ilahang mga subjects na tanan nilang makuha dito sa katong nga eskwelahan. Ang ilahang kaning sani kagamay ba ani Tourism and Hospitality Technology, ang DCIT ang ilang partner. So dili gid pwede ang isa ka program nga walay partner, nga walay naka-agreement. Tama ta ingon nimo sir, nakamuha gid siya kay kani man gud pong pag-credit og kanang agi sa atong gitawag og freedom of kaning academic freedom. Every institution depende sa ilang certain degree of standards no nga ilang giset, na sila i-credit, na sila dili i-credit. Mao na nga pagsugod pa lang sa diploma program, dapat na gyud siya partner institution para gitawag datog lifelong learning. Ang advantage over short programs kasi ang murag ang TESDA is a spectrum, no, gikan sa gamay hangtod nagkadako nga ang iyang ending diri sa diploma program. So advantages ang atong diploma program tungod kay gamay na lang ang kulang sa estudyante para sa iyang baccalaureate degree, and yet daghan siyang skills nga makuha along the way. Requirements sa TESDA nga every semester sa usa ka estudyante there should at least be 2 exit points. Ang isa pod ka gihunahuna ana kay simba ko ang estudyante kinahanglan na mangita og panginabuhian, dili na makaya nga maabot gid siya sa 3 year kay ato laging gihunahuna ang kapobrehon sa mag-una og trabaho, makatrabaho na pod siya tungod kay doon na magid siya NC mahuman sa matag semester. Okay. So for Sindangan, sir, kay next to Dipolog City, ang Sindangan magid may daghan mga enrollees, no? So blended program mo, like you said a while ago, no? Na virtual o katong face-to-face ang uban. Dayon, sa pagkakaroon, daghan mo mga enrollees, ano niya different programs? Ang ongoing na ito nga training man kang sa solar, PV system Solar. installation. Then nagsugo na po doon ang tennis methodology, computer system servicing, so nagsugo na unta. Pero tungkol sa MECQ, so na-instruction ang mga trainers nga i-maximize lang sa itong question ni Sir Ganiya, Okay. i-maximize lang sa itong more on online, sa theory, Okay. para kung allow na ito mag face-to-face, more on actual na siya. So ang among more sa theory karon nasa online. Okay. So ka-online ni sige, then nag-monitor ang tanang means of kuan nga pwede, messenger ang iwanit. Gawa sa mo ang PTC.online nga learning management system. So muna yung mga kuan sa PTC karon. Then katong Indole sir, na po may gigamit po namang technology. Nagbutang ni sa gate o QR code. Nakakonek siya sa Google Forms. I-scan lang dito kisay gustong pa-enroll kung may mga queries. Pag mag-scan, tawagan sa mga staff para ma-minimize yun ang contact. So muna mo ang practice karon para safety ra po na katong mga staff. Pero at the same time, nag-serve agad po Miss Public. Yeah, ang inyong mga trainers, within the locality lang, ang inyo ang patronize or nag-import yung mga trainers from other places or other provinces? Naay from Dipolog, Especially karon. naay from Dipolog, naay from mostly taga-Sindangan lang. Pero ang encourage yun, yung katong Tagalagyo, Yeah. minimize ang pagbiyahe ka na may dormitory po dito ang training center. So dito na sila mag-stay kung mahimo para ma-minimize ng magsakay rural na yun, sa bus ba. Yeah, especially kay mahuman sila sa program, pwede ninyo sila nga matap pwede lang services. Kaya mga homegrown ninyo ba ng mga scholars no sa programs? Mostly ma'am, once nga makita na mga potential sila na mahimong trainers, Employment Manila. among i-train. Then na po may kaning sa bawal maguta nga mag-construction nga. So ang among pagi ron, nag-request ko approval sa atong provincial director, namit itawag nga training kong production. So katong mga graduates na to nga na potential dyan nga kung ano silang murag i-enhance training at tagan sila daily allowance, pero at the same time na sila output ng project. Okay. Para kay daghang mong Monday to lang Santa Lopez nga kinahanglan na mo
comply. Oo. So that's why trainees na to ang naghimo sa mga projects mostly. Okay. So, yes, Wyatt, Edgar Saronda, good morning. Okay, Wyatt, your question please. Relative sa giistorya ni Ma'am Meryl Lunak ganina, as she has announced na parang duha lang ka school ang accredited for the diploma programs. Isa lang actually sa Dipolog. So, naabatay ka ng murag in the future na plan na makipagmowa to other schools na college, universities and colleges diri sa Dipolog para madugangan ang opportunity sa ato ang mga estudyante na makapadayon in 4-year or bachelor degree. Actually, ang diploma program, ato gyud na siyang gi-open sa tanan nga mga eskwelahan nga willing mo open og diploma program. Ang atong let's say St. Vincent's College kay naaman pud sila yung mga program sa short program sa TESDA. Andres Bonifacio College na apod. Ang JRMSU, ang pinaka-active nga JRMSU ang Tampilisan campus. So kani nga mga eskwelahan nato karon gina-encourage nato na sila para mag-apply for diploma program. Maglisod man ang mga medyo smallest schools kay wala man gud sila kompleto nga general education component. But the colleges and universities in the province, pwede gud sila ma'am kay di naman sila maglisod sa ilang partner school kay sila mismo naman sila ay baccalaureate degree. So in the process pa ang actually dugay naman na sugod ang diploma pero ang pag-decide magud pagsulod pud ana kinahanglan pa ilang i-decide sa ilahang board of trustees or board of regents depende sa school. So but open ni siya sa tanan. So ang mo register ani ang atong TESDA regional office atong i-evaluate lang diri sa provincial office. Okay, ma'am. In all the programs, diploma programs offered by TESDA as of now, which is the most expensive na medyo dili ma-sustain sa TESDA na labi na og kay daghan man siya small servicing, driving, kanang shielded metal, program ka rin naman. okay, diploma dito na. Okay, diploma program, information technology, tourism and hospitality technology, electrical technology, fishery technology. So, which is the most expensive na dili kayo ma-retain sa TESDA kay considering na government funded ang TESDA. Sa pagkakaroon tanan sila on scholarship, no? Pero ang makasulti kung unsay pinakamahal ana si Sir Lanyuhan gyud. Okay, sir. Kanang mga programs, diploma programs na to dia, mahimo gina siya ma-operate, mapadayon tungod kay funded man na siya daan, no? Pero ang pangutana unsay pinakamahal diha ta sa kanang diploma program in welding technology. Kay tungod anang na ang iyahang mga entry level nga higher kanang magkuano niya ta sa kanang GMAW kanang gas metal arc welding na niya dito sa IFCAW katong flux cord, no? Flux cord arc welding mas mga mahalon kayo ng iyang mga gamit but kung mag-sustain lang ning ayuda gikan sa ato ang central office as scholarship, mahimo gihapon ni nato, mahimo gihapon mapadayon. Walay kuan pero bisan lang we will operate at kaning break even lang siya nga operation kay dili man ta manginahanglan mo ginansya, no? Ang ato diri nga kuan is maghatag man sa technology. So, bisan siya mahal, basta naa siya makontinue lang, ma-sustain lang ang iyang scholarship, we can still operate bisan sa kamahal. Okay. Board Member Lee. Kani nga programa sa TESDA na diploma program. Bago man di ba? So nanay mga nang-graduate good. Yes, sir. Graduate sa mga universities. Murag ang first nga ni graduate nila kato ba to sir atong graduate last ko ay
katong si sir ang ato ang si RD ang ato ang guest. Yes sir, naka-graduate na sila. Nya kato gani dili pa to sila scholar as in. Okay. Oo, dili pa sila scholar in the sense but libre ang ilahang training, no? The training was free. Wala lang sila atong mga scholarship. Wala ko yung follow-up na question ta na scholarship mo ni sa TESDA, meaning wala gasto ang mga estudyante. Na once nga ma-completed na ang 3 years, nato naman rin sila sa regular ga eskwelahan o universidad na para mag-graduate na gid sila. Nang upadayon ba ang ilang scholarship or magbayad na sila sa eskwelahan nga ilang mag-continue ang ilang 3-year program or mag-graduate gid sila. Oo. Medyo wala na may control pag abot na sa ilahang baccalaureate degree kay dito naman na siya sa CHED nga eskwelahan. Pero naamang gihapon ta under kaning ang programang good under ni siya sa Universal Access to Quality Tertiary Education. So pwede gihapon ang mga estudyante nato mo access sa kaning UACTIA nga program pero dito na sa CHED nga level, dito na sa higher education. Pero pananglitan man kay maski dito kinalan i-prioritize man gihapon nila. Panalitan man dili ang atong estudyante atong gi-encourage kay sa matag semester ani nila sir na ani sila allowance 14,400 ang allowance ani matag semester, 5,000 ang allowance sa instructional materials matag semester, then naapatay 1,000 nga usa PPE and so on. So about 20,000 ang ilahang kanang benefits, no, other than free training. Kung ilan na siyang i-save, which we always encourage them to do, pwede gud sila makasulod maski mobayad pa sila sa ilahang fourth year, no, nga dito na sa baccalaureate degree. But again, pwede gihapon sila mo access sa UACTIA nga fund. Okay. Ma'am, dili sa imo ang kuan gihatag nato no nga mga handouts. The under for approval scholarship programs na special training for employment program step Center for Ecology and Organic Farming Incorporated. I'm curious, raise organic hogs, raise organic small ruminants, dayon produce organic fertilizer, raise organic small ruminants. For approved, no? Scholarship program. Yeah, for approval pa. Nainggan ni mo niya. Ako po, na-curious po ko kay considering aning problema nato sa agriculture na we lack the food sustainability. Kaya labi na kay African swine fever, ni mahal kayo ato ang pork, no? Dayon, ato ang mga chicken na apas po, dayon atong rice, aguban pa. Particularly nyo, di kigibutang kay hog grazing ng jud. So, namarag, you go with the times, no? PD Miraluna, please. Yes, ma'am. Kaning atong step man good, special training for employment program. Mga short courses ni siya nga mag leading to livelihood activities, no, although wala tay pang capital ana nila. Pero ang kining step program gina-sponsor ni sa ato ang mga congress persons, no, sa atong congressman. So diri sa District 1, doon na siya step program. Doon na po sa District 3, no? Nga kang congressman ang itong. So, kadaghanan sa mga programs nga naading base po sa kanang target sa TESDA, number 1 gid nga priority ang agriculture. Sunod nga priority ang kining construction under the Build program. Mo na nga kining atong Center for Ecology and Organic Farming, even the others ma'am nga napa sa other slides, no, like Equipped, Sirat, mo ni sila gitawag nato og farm schools, registered farm schools. So registered na sila sa ATI, Agricultural Training Institute, and because ang ilang program kanang registered dito, pag register nila sa TESDA, tagaan din nato na og mga scholarship programs para ma-implement ang ilang program. So mao ni siya ang mga programs nga related sa agriculture nga ilang ipadagan. So very short programs lang ni siya. And these are organic, leading to organic agriculture. So when we say raise organic hogs, dili ni katubitang mga pila ka months nga katong lain po to siya. Oo, lain po to siya. Kaning ni organic ang pagpamaagi sa pagpadako sa baboy. Mga panay saging,
naglata og matangkong ano no Ilang kay kayo kami. pabalo sa details, no? Pero mo na siya ang concept din ana dayon. Ang nindot ani nga step program kay dunay mga toolkits nga ipanghatag. Oo. So kay after sa training ang ang envision is that they become independently able to do what they have learned by themselves, no, sa ilang kaugalingon nga panimalay. So magbuhi na lang sila manok, magbuhi sila og baboy, mananom sila og vegetables, inana. So actually related po ni sa katong program nato diri sa province, no, on agriculture. Yes, ma'am. Okay. So thank you so much. Isa doon ay question, kaya wala may question ako na po sa. Okay. May pag-abot sa ato atong lain nga bisita, no? Good morning, si Engineer Yuncito Manuel, ang ato ang branch manager sa GSIS Dipolog branch. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Yung buntag sa tanan, isang maginhawa at mapayapang umaga sa lahat. Thank you so much for allowing me to be part of the Kapihan sa Dipolog today. PD, good morning. BMD, good morning. Si Ma'am Wyatt and everyone else. Maayong buntag sa tanan. Okay, thank you so much, no, Sir Leoncito. Unya rata dabudabuhan ka na mo unya pangutana, ha. Okay, proceed sa TESDA. Okay. So, Welcome, sir. Welcome. okay, so ma'am, another question, no. Nato diri private education student fund assistance for approval gihapon siya. Colegio de San Francisco Javier Food and Beverage Services, NC2, and St. Mary's College of Labason, Food and Beverage Services, NC2, St. Vincent's College Incorporated, Cookery, NC2. Ganun, puros pa niya siya food and beverage sa mga private schools. Ninyo gitay up. Una, ipasabot na to ang meaning sa kanang PESFA, Private Education Student Fund Assistance, no? Actually, Student Financial Assistance. Kani siya nga gikan gipamana pa ni sa TESDA gikan sa ato ang Bureau of BTVA, no, Bureau of Technical Vocational Education sa DEXPAN atong panahona. So paghimo ng TESDA, ang mga program sa una forwarded po na siya sa TESDA, and this one is principally for assistance to technical vocational education institutions nga mga private. So only private institutions ang naa. Kadaghanan sa atong mga private institutions karon ang ilang available nga mga programs naka-lean towards tourism, towards aning mga programs mo ning kadaghanan ang kay naman tay target sa construction, agriculture. So katong construction, agriculture ato tong gihatag sa mga eskwelahan nga daghan ana. So kato po mga eskwelahan dito na ta sa others, mo ni mo belong dito sa other kanang training programs. So So expanded jud, no, you are tapping both the government institutions, schools, no, and at the same time ang private schools. yes, ma'am. Oo. Actually, karon mag-plugging na lang po ko sa atong mga private Sige, ma'am. institutions. Go ahead, please. Oo, kay isa sa agi karon sa pandemic po, doon na tayo mga private institutions nga dili mo dawat o program agi sa medyo mahadlok sila. So kani mga programs karon nga atong for approval, medyo na delay lang daw ang approval ingon ang central office. Tungod kay sila mismo nag-lockdown sila dito for 2 weeks. So doon ay mga papers na mo nga wala pa nabalik. So dayon doon na po yung mga changes sa ubang mga costings. But kining para sa mga private institutions, gaplano pa mi sa province nga kung mahumana namo puhon og hatag ang training para mohatag pagid og daghang opportunities diri sa atong probinsya, mag-request pa mi og additional nga funding para sa mga private institutions. Kay sa pagkakaroon ang medyo active gyud kaayo ang atong mga public, no, like DSF and PTC. Ang mga public institutions, ang atong mga private institutions, medyo dili man ta dependent sa PESFA program. So, panahon nga mahuman na ni ang among giawhag ang mga private institutions nato nga
kay daghan man po na mga apply sa ilaha. Mag-inform lang sa amo kay para maka-request ta og additional nga scholarship programs para mas daghan pa ang ma-reach no nato, both private and public. Okay, thanks so much, ma'am. Question coming from Edgar Saranda. Thank you very much, Data, and good morning. Ma'am, who will conceptualize sa mga programs or courses sa TISDA? As I have seen it, most of the mga courses are leaning to employment sa mga makahuman. How about courses that will teach them short-term businesses, entrepreneurship? Ma'am, I have not heard until now. Why? Is there a reason why nga dili kayo leaning sa mayon? Depende sa mga institution or eskwelahan ang pag-create aning mga courses. Yes, ma'am. Okay. Pero panahon na ang pag-imply word medyo lisod, di ba? It is more on doing short mga small businesses and ganyan. Okay, PD Miraluna, please. Kibali ang sa test, labi na katong gi-mention ganina nga step programs. Kada step program nato kanang special training for employment program, doon na gina siya entrepreneurship part. So, doon na part gid sa program lang ang entrep, no, kanang pagsugod sa negosyo, business concepts, ingon ana, pero doon na tayo mga programs like agri-entrepreneurship. Wala pala'y nag-open ana dili sa ato ang probinsya. So depende magud pud ni sa mga eskwelahan kung unsa ang ilahang gusto nga i-open. But as far as kanang skill, once nanay skill ang estudyante, tudluan gid sila sa business side, sa unsaon nila pag-run ang ilang business. Ang idea magud sa test sir is dili lang gid mainly nga magnegosyo ka pero wala kay skill. So naa sa kay skill, dayon gamiton nimo na siya sa imong pagnegosyo o sa imong pagpangempleyo. Actually, correct tong imo sir kay kadaghanan labi na mo mga estudyante usahay pangutanan sila kung employed ba sila. They only think of employment as when they are employed by someone else. They do not consider kung naana sila ilang kaugalingon nga income kay let's say namuhi sila baboy kay gikan sila nag-raise kanang raise organic hogs or namuhi sila manok niya naka-income sila ana, dili na nila ipon nga employment kay wala may nag-hire nila. So Self-employment lang siya. actually self-employment na siya. So mo na gina-emphasize nato sa atong mga entrepreneurship programs. Kasi siguro when we go around, even students or young people are doing buy and sell, it's a ganagway na lang, they're doing business, but they are more leaning to doing business than mang-empleyo. Okay. Although ang sa TESDA is we give you the skill para doon na kay sa buy and sell, generally doon na siya sa general education component, no? So ang sa TESDA is skill and then with entrepreneurship. Okay, so before tayo proceed, ato lang ta sa commercial break and then magpaunon ta mga pangutana sa ito mga bisita, ilang tubagon after the commercial break, no? So number one question is, naano man diri kauban nato ang atoang branch manager sa GSIS Dipolog branch, si Engineer Leoncito Manuel, no? Siguro doon ay concern ang TESDA po niya sa scholarship program, no? Na participation ang GSIS. So, yes, that's one. And number two is address to TESDA, especially to PD Miraluna. Since ang TESDA is how many years na existing nationwide, and then we will focus on the province. Within Zamboanga del Norte, siguro estimate lang PD, pila ang inyong natabangan, nakapalarga, na abroad, mga part of success stories na nakapahimali sila sa program sa TESDA, and you should be proud of it. Kay mga produkto man to ninyo dito sa TESDA na asa na sila karon, unsa na ilang naabot, and that dili sila basta-basta ma-discriminate. Kaya sa una namin sa ato agaw mentality na minyo basta mga techbook, minyo nga techbook ra lagi, kuan ra magud siya sa TESDA ra magud siya ana. Pero unknowingly na kuan na ang tibuok kalibutan, no, na updated na tatanan sa global village,
mas dako pa rin income kanang mga technical vocational school when you go abroad. Kay mao man na sila ang gipangita dahay. Kaya sa una niyo nga ay dili kwan yun for kanang year course inyong kwaon ayan ang 2-year course na discriminated ba, no? Then white collar job nya dahil wala dahay, no? So that's a question also for PD Miraluna Lopez and kay Engineer Hermel Contrivida for Sindangan also the same question, sir. And kasabot mi nga murag ang Sindangan is also being showcased by TESDA Zamboanga del Norte. So sa imo karong management supervision unsa po inyo ang ikapanghambog sa imong TESDA training center diya sa Sindangan? And for Dipolog School of Fisheries, kay bulata suki man ta diri sa Dipolog School of Fisheries, nakita nato ang improvements diri sa Dipolog School of Fisheries, and we have been asking for so many times usbon man ka nga lang sa Dipolog School of Fisheries, siguro nakapangita na mag-sponsor sa nga mga lawmakers nato sa probinsya nga mo'y mo-offer na change ang name sa Dipolog School of Fisheries kay dili na siya bitaw kuan hiyang dili na siya ang sana applicable sa karong panahon na kay School of Fisheries pero daghan na mga programs and we are tied up with TESDA. So siguro sir, and all those other nga mga projects ninyo diri sa Dipolog School of Fisheries under your management. So that and more, tubagon sa itong mga bisita karong buntaga, human sa commercial break. So Edgar, take it away please. Okay, thank you very much. Sa dili pa nato ipadayon ang pagpasabot ng pangutana sa itong mga bisita karong buntaga. Ato na pasalamatan ng atong mga sponsors nga sa kanunay nagpaluyo sa itong panaguban na Terminal Kapihan sa Dipolog. Live kita karon diri na sa Dipolog School of Fisheries TESDA Center. Kining niyang nindot kay nila nga lugar nga Cafe by the River, no? Diri sa TESDA. Ako pasalamat sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, pinagi ng Mambit ng Daga, and Corporate Community and Public Affairs Lead Specialist. Nagpahibalo kanina nga hapit na binatanggal musla ng 52 bilyones nga cable project in Kangkansang Terminal Station anan himutang sa Barangay Tagulid at Bayan sa Dapigan. Kini pinaagi na sa mga paningkamot ni NGCP President Anthony Almeida, NGCP Chairman Henry C. Jr. o ang spokesperson sa NGCP nga si Attorney Cynthia Alabanza. Pasalamat usab nato na kang Congresswoman Luna Labad-Labad sa House of Representatives representing the 2nd District of Zamboanga del Norte. Nato sa atong Honorable Vice Governor ng Mausay Presiding Officer sa Guniang Panlalawigan, Honorable Vice Governor Attorney Sinin O. Angeles. Si Director Rad Don Sidunia, ang Regional Executive Director Department of Agriculture 9 na nagbase dito sa Pagadian City. Atos ang pasalamat ng Congressman Romeo Janjan Jesus Jr. sa House of Representatives representing the 1st District, Congressional District of Zamboanga del Norte. Natusap kang Engineer Roland Soliva o sa iyang kapikas kinabuhi ni Ma'am Cecil Soliva, Chairperson sa Advisory Council sa Police Provincial Office o Presidente sa Dipolog Chamber of Commerce and Industry. Natusap kang 2nd District Board Member Julius Napique, Presiding Officer o Tempore sa Guniang Panlalawigan sa Zamboanga del Norte. Natusap pasalamat ngadto na kang Polanco Municipal Mayor Honorable Mayor Ivan Hope Olvis. Kauban na sa iyang Vice Mayor na maoy acting mayor karon si Vice Mayor Alfredo Baitit nga mo say Vice Mayor karon. Ang Petro Cement Incorporated nga nasa Irasan, Rivas nitong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Ato kini na palungusula na ang produkto sa Petro Cement sa Tibok Ligan at Tibok Nasod. Petro Cement pinagi ni Engineer Gilbert Cruz. Ato sang pasalamat ngadto na kang Mayor Melody Tulin, Honorable Mayor Tulin sa lungsod sa Salog, the musical town of Zamboanga del Norte, Mayor Melody Tulin. Janus Marketing alang sa mga motorcycle spare parts, 4-wheel spare parts sa makatarungan ng presyo. Nanakin may mutang sa Quezon Avenue na itong dakbayan sa Dipolog. Di ba na ginmala ni Janus Su o matawag sa telephone number ang Janus Marketing sa 212-1148.
Imasab ang WJ and P-Fruit Nursery and Lumberyard. Nagbaligya kini sa mga fruit seedlings, mga coconut flowers, sa ubos lamang na presyo. Naa sila sa barangay Lingasag, Polanco na dihang ilang lumberyard sa pinigipinaya ginwala ni Mr. Porperio Necesario, ang manager sa WJ and P-Fruit Nursery. Kasama Growers Association of the Philippines kung kagapa nagbaligya kini sa ilan na kaayo og lamian kayong kasaba chips sa nakadayang flavor. Nasab kanila ang banana crackers, boneless bangus ug uban pang mga local farm products. Pagkikita lamang si Ma'am Susan Impinado, ang livelihood center in charge dito sa Dapitan City Hall. Bukas kanilang outlet sa matag adlaw nga tanan. Iman shout out ngadto nila ni Roger William and Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland. RD and Jennifer sa Doha, Qatar. Lady and George sa Toronto, Canada. O Ariel Tomong ating PCDM, PCA Sambuanga, Sibugay. Dugang pa napalis ng panag-uban sa tulumanong kapiyan sa Dipolog. Gipaliyon sa guta sa mayong kabubuton sa Contender Enterprises alang sa nakadaiyang gidakon, gitason ug gikalidad ng mga coconut lumber. Kini anaa nahimutang sa Highway Santa Isabel ning atong dakbayan sa Dipolog. Pagkikitai lang si Leneta Bastasa diha sa Contender Enterprises. Yung masab, napaisap ka na to ang Warren Stickers Print Shop. Made to order yung mga bags, mga cases, mga piano, sa mga guitars, violin, ug uban pa. Souvenir printing. Nasab dia mga motor riders vest kana mo kinahamkay ni Sir Warren. Tawag sa cell number, ma-text sa 0997-765-8111. Masaw di palayan kita sa mga kabubuton ni Attorney Clyde Naong, kanunang nagpakabana sa tagadakbayan sa Dipolog. Kauban na ang ANC Foods House, Attorney Clyde Naong. Ipadayon sa kita sa maayong kabubuton ni Atty. Rosilio Matoy Barinaga, ato kining panelist, kauban na to diri sa kapihan sa Dipolog, kanhi Congressman sa 2nd District, kanhi Dean sa College of Law sa GRMSU, masab, kanhi Under Secretary sa NAPSI, Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Masab, nagpalisap ka na to sa may kabubuton ang Fantasy Land naadi na sulod sa Gloria de Dapitan Fantasyland. Naadi mga bagong rides og sundon na nato ang mga minimum health protocols da na sa Fantasyland imo sa Gloria de Dapitan. The fun and the food sulod sa Gloria de Dapitan og Fantasyland uban sab sa Inato Lang Restaurant. Ang Fantasyland, Gloria de Dapitan og Inato Lang Restaurant gipalagya kini gidumala ni kanhi Congressman Romeo Nonong Halosos. Mga katong mga nagwapaluyos na panag-uban sa tulumanon kapihan sa Dipolog, balik na edit alang sa pagpadayon sa kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar. Live kita sa Magic FM 90.9 MHz. Daghang salamat nga to kang Station Manager Arnel Kwong o ganyan man ang technician to sa studio si Belter Villanueva. No? Ako na i-greet si May Ann Dagpin o ganyan man si JM Alimarlo Dagpin sa Dapitan City Water District. Ato ang panilis usab nga wa na to makauban karon. Ingon man happy birthday nga to kang Helen Soronda nga kinakusgan nga asawa ni Edgar Soronda. So, unya dapit mangadto ra ta sila ako no. Sige, after sa kapihan sa Dipolog. O mahurot na to ang kinilaw nga bangus diri. Tumisikyo man. So, okay. So, salamat kayo no. Dayon atong pasalamatan once again ang faculty and staff sa Dipolog School of Fisheries na may nag-abi-abi na to diri sa ato ang live broadcast sa kapihan sa Dipolog diri sa Cafe by the River. Salamat kayo sa Sir Desinio Lanyuhan no, sa Dipolog School of Fisheries o himan sa TESDA faculty and staff. Balik kita sa itong kapihan sa Dipolog, part 2 sa itong discussion karong buntaga. Kauban nato si Engineer Yoncito Manuel, ang branch manager sa GSIS Dipolog branch. Kauban nato si Engineer Hermel Controvida, ang training center supervisor sa TESDA Sindangan. Of course, kauban nato si Mr. Desinio Lanyuhan, ato ang Dipolog School of Fisheries na manager or what you call it, supervisor.
OIC Administrator. And of course, ato ang Provincial Director sa TESDA sa Buanga del Norte, si Ma'am Meraluna Bahay Lopez. Question number 1. Ang bahay ni Oh, ikaw man to una? Siya una. Ikaw una, sir? Sige. Engineer Leoncito Manuel. Sige. Okay, sir. Go ahead, please. Bago ang tanong, pwede ko ba muna i-present ko Yes. no? Okay, sir. But before that, please allow me to express my deepest condolences to the family and friends of Engineer Ronald Corolugo, who passed away the other day. He was the founder of the mountaineering group that I have joined. So to the family and friends of Engineer Lugo, my deepest condolences. No? So today, I will be presenting to you, actually this is a recap of the Ginhawa COVID programs that GSIS has offered since the start of the pandemic. Para lang malaman po ng ating mga miyembro at mga pensioners that last year po we have implemented 2 loan moratoriums, di po ba? Para lang din kasi ma-reprice sila apprise sila, no? Kasi yung mga accounts nila medyo affected, no? So last year we have implemented 2 moratorium programs covering 6 months. So for 6 months hindi po sila nadidakan ng kanilang mga loans and even the pension loans, no? So ang result the impact or the effect of that is the extension of another 6 months sa kanilang mga loan accounts. And then we have the Bayanihan Fund for Frontliners. This is an enhanced group personal accident insurance giving or a grant, no, given to our frontliners, COVID frontliners, an additional of 500,000 pesos, no, as in their life insurance policy insurance. So this COVID frontliners may be any worker of a COVID-19 frontline office, which includes hospitals, clinics, RHU, and even state universities, no, which are involved in the treatment of COVID-19 frontliners, because we also have mga schools now being designated as isolation facilities, no? And then we have reopened the COVID-19 emergency loan for another 3 months, and this will end on June 21, next Sunday na lang, no? So makakahabol pa doon sa mga hindi nakapag-avail of the 20,000. And then we are offering yung contact. We continue to provide or actually encouraging everyone to make use of the contactless filing of claims, no? So they could send their claims through postal, email, just what si BM Lee has done, no? And then text, and then we also have the chat group, and then transaction drop box, no? And then two more, Ma'am Edith. Ito yung pinakabago sa amin, itong easy benefits for COVID-19 diseases. First, dun sa mga pensioners natin, for Dipolog Branch Office, we have 219 or 213 who will get to receive the 20,000 one-time financial aid. No? These 213 are disability pensioners of EC and the surviving spouses. No? Ito yung mga asawa ng mga sundalo or those who have retired due to an illness, no? So we have 19 disability pensioners of EC and 194 surviving pensioners of EC. So ang ating EC, the GSIS only administers EC of public sector na mga pensioners. So the SSS is handling or administering our pensioners EC who of the private sector.
And then we have the the COVID-19, inclusion of the COVID-19 disease in the list of occupational diseases. So, members who have acquired the disease through any of the following, no? First is while performing their work, maybe as a frontliner or just as a worker in an institution, in a work area, with someone who is infected to the disease. And then the other one is through someone while on his way to work and from work. So for this, they will be paid an income benefit not exceeding 200 pesos per day for the whole duration from the time that they were tested positive until recovery. Okay, sir, excuse me. Before you answer the question raised to you before the start of our second part of the Kapihan sa Dipolog, you mentioned about COVID-19, no, na funds nga pwede ma-avail sa katong nagkasakit, survivor, so to speak, Yes. sa COVID-19. Yes. And then, in the past, during our interview, you said that dapat positive siya sa RT-PCR, munang na siya, no, na quarantine siya, isolate. And then, pag ma-survive na siya, mo-present siya itong negative Certificate Ah, of the certificate. quarantine and Yeah. clearance from the RHU or the barangay. Yeah, okay. Opo. So, daghan man gud ron ang naka-survive po, pero biyag lang. And then, they are not frontliners, but they are workers. So, they have been affected with that disease during their work hours, no? Okay na, maka-avail sila, and how much? Okay, 200 pesos per day. Iklaro lang po natin, those who are working from home, who acquired the disease, are not Covered. entitled, not covered by this Yeah. easy COVID-19. However, if you are working from home and you got injured, example, nabuto naguba ang upuan, no? Na kasi nagko-computer ka, that is compensable under the easy benefit, no? Kasi work-related. Pero COVID-19 per se as a disease, acquiring it doon sa bahay nyo, hindi siya Dili pwede. Dili siya pwede. So, during work, Working from home, daghan man tamang nag-work from home, no? Example, Okay. nabuto ang na kuryente, no? Na kasi mong computer na nabali, na ka. so you are pertaining to work outside home. Yes, work outside. In your regular office or regular environment, working environment, not within the home. Now going back to the question, ang gagawin lang nila is to keep the records, no, the medical the records that we have enumerated, no, the positive RT-PCR test Result, okay. and then certificate of clearance or quarantine, no, from the barangay or rural health unit. Approved sick leave. Ito ngayon, approved sick leave. The other day there was a question from the webinar that I conducted. Sabi nila, between the amount that is given under the easy benefit for COVID-19 and their daily income. Yes, Did you hear that yesterday, no? Saan daw sila, which is more advantageous to them? Sabi ko, if your daily, parang sabihin natin, Income. computed daily income is more than 200, Yes. you might as well work from home. Pero if you have LBM, all those, if you are symptomatic, you have LBM, you have unsa pa ba, cough and colds, you think you will still be able to work efficiently? Ito kasi dapat may approved sick of leave siya, with or without leave, leave without pay or with leave or with pay or without pay, compensable siya under the easy benefit. Pero sir, how come you file for sick leave when in fact
naka-COVID mo ka dito niya dakpon na mo dahil dito si kupon mo dito gani kakauli. Diba? So mag-file ni mo og sick leave. Pwede after, pwede after. Kay masig mo lapse ba dayon ta kay dugay niya ka 14 days, 21 days. Imagine din ang naabay uban sa mga LGUs nga mo file kag sick leave After. immediately after man. O di ba? Yes. Now, When you return, ma'am, when you Okay. actually, itong EC COVID, retroactive ito from April 9, 2020 until today. And also, if they have copies of the original ORs, no? Kasi those that were not parang covered by PhilHealth, it's being reviewed by GSIS. Saka pwede pa okay. siyang bayaran under the EC. Okay, Board Member Lee. One of the requirements nga prior to claiming the benefits, yung barangay clearance. Yes. What if ang quarantine is sa bahay nyo lang? Or sa isang establishment o hotel ba o whatever, except sa barangay. Saan tayo kukuha ng certification? Dun sa from the barangay where you are residing. Actually, sa bagong IATF, we do not anymore require reswabbing, no? As long as they have served or complied with the 21 days of quarantine with no more yung wala nang symptoms, hindi na natin nire-require. There is a new law now or a policy from the IATF, DOH, that we do not anymore require the reswabbing. Pagkabalik nila sa opisina, hindi na natin nire-require. Unlike before, that it is imperative that they should present to us a negative RT-PCR after serving the 21-day quarantine. Karon dili na. As long as kato na, certificate of the clearance from the barangay or the rural health unit is enough na. Hindi na tayo... Hindi, yes. Okay. So, klaro kayo to sa itong naminaw ha, katong na mga parinti, na pamilya, na kauban sa trabaho, na nakasurvive og COVID, no? Pero buyag lang, no? Dayon, katong wala po nakasurvive, so God bless their souls, no? Bale, so, yes, sir. wala siya prescription, sir. So, maskin mapile ninyo next year or the year after, unlike yung mga other claims nato, mo prescribe siya. But importante, ang mga original documents, no? Like panghipos. RT-PCR, mga ORs, Original talaga, dili Xerox, kay kana mag-file, bitaw. kuan, original na po yung pang-atas ito para sa mga payroll, ban pa. Kung man nimo to na claim sa other institutions like PhilHealth or Naradyo. Health Card, pwede na mo to bayaran. Okay. So going back to the question, finally, you answered that one. Okay. Akitong sa, there is a TESDA scholarship na programs. Okay. CGSIS is when it comes to scholarship, no? Meron tayong partnership with CHED. So if you will notice, all our scholarship grants are lists mga courses that are accredited or siguro cleared by CHED. Before, in the 90s, it was limited to mga, sabi nyo nga, mga white-collar jobs, no? Mga BS in accountancy, mga klaseng, but lately, hindi na nila pwede ng nursing, those that are not office jobs, no? Na ang dati kasi, we tell them that you have the opportunity, if you finish, you have the opportunity to join our office. So, but lately, hindi na yun ganun. Parang global na kasi yung ang approach ng ating So, other than the scholarship, the 400 slots that we are giving yearly, 400 scholarship slots yearly, meron tayong yung subsidy program. Ang subsidy program doesn't require, there is no specific course, but one that should be accredited by CHED. So kung ano ang nakalista sa CHED, I do not know kung nandun ba rin sa ang mga courses ninyo sa CHED, yun ang mga pwede nating i-cover by this subsidy program of
I think 10,000 yearly for every scholar until the scholar graduates. Okay, that is for CHED. How about for TESTA? Because ang mga student scholars na siya ay dapat insurance coverage under GSIS. Ang ating binibigyan sa kanila itong group personal accident insurance, no? Ang pinaka I think the maximum amount that we give that we can offer them is 100,000, no, for every student at the amount of 110 pesos or even less kung depende sa number of pwede man Mag-claim din na i-negotiate. sila, sir, in cases of accidents? Yes, and they don't need to die. Sabi ko nga, Kasi they bako. don't need to die to be able to Yeah, enjoy okay. because tama kayo, merong accident coverage of 5%. So, Yeah. 5%. So, sa ato pa, kung 50,000, no, that will only cost them 48 pesos or 49 pesos per student. Insured na siya for 50,000 for the whole year, no? And that 50,000, meron doon medical reimbursement of 5%, which is 5,000, no? So reimbursement type yung pagbayad. At ang kagandahan ng ating personal accident insurance now, it covers now yung animal bites, ano pa ba yung mga other na bagong coverage, except lang, no, for two things: suicide and articles of war. Yung nangyari sa example sa Marawi, hindi na yon covered by this. Man-made man to. Oo, di na to. Articles of war and Suicide. Man-made. Kung ano siya? all the others, Self-destruction. pwede siya. And I also encourage si Ma'am Mira, because you also travel a lot. Ako, I am supposed to go to Sirawai this next week. But because of I am just waiting for the, Neo-EO. siguro baka mahimo na siya Malifted na. GCQ na. GCQ. Oh, kasi Yeah, I was really. invited by the mayor there for their araw na. Mayor Gamay, Chinihim. Yes. Pero if ever that will not push through, you can come with me, no, for the inauguration of the LGU Shokon building in Shokon o July. Sirawai? Shokon. Okay. Kasi tinawagan ko rin si Mayor doon. Sabi ko, if I will not be able to make it this month, next week na lang to coincide with the inauguration of the building, the new building of LGU Shokon. So please come with me. I have also invited actually Superintendent Ma'am Lisa. Abilon. Yes. Sa Depo. Abilon, Okay. Additional information coming from PD Miraluna, please. Actually, all our scholars are insured sa GSIS under group personal accident insurance. We pay 100 pesos and 80 centavos because that includes the tax. No, I think ang principal is only 90 pesos. So, tanan na itong mga estudyante, even if short-term program, 1 year good ang ilang coverage. Ang exception lang kung pananglitan, ikaduha na nilang course within the year, dili na may mag-repeat kay okay pa man ang ilang insurance. So tanan gid nga ato mga estudyante mong covered. Ang imong question sa ako ganina, kung mga pila na kahaang Successful. Successful. Na-improve ang ilang lives Oo. because of TESTA. kana lang kay wala ko'y empirical data. wala ko'y karga karon nga mga data, pero sa akong nabalaan, every year, ma'am, we graduate thousands of students. So ang amo lang ganing kanang amo ang target last year na surpass man namo nga medyo dako man to nga targets unya kani ang matuod pud ana nga dugang ang atong Dipolog School of Fisheries ug ang ato ang Provincial Training Center kay gani ang ilang mga estudyante nangahimo pud namo mga instructors ang uban nga abroad ang uban employed locally ang uban nangahimong mga negosyante so ang uban silent lang magud sila kay murag kana sa kagamay sa among empleyado wala gid mi tawo nga ang iyang trabaho magmangita o mag-track ana so sa pagkakaroon nag-rely lang mi ana among T2MIS system kung asa ang mga schools dito nila ipamutang unsa nang employment sa ilang mga estudyante wala pud nako nadala among T2MIS so pero ma'am assured gid nga
dili gid ta ingon nga ma-zero, no? Daghan kay ta og graduates kay we graduate by the thousands man gyud every year, both private and public. Some of them we train, labi na katong mga nakagraduate na sila'y 4-year degree courses prior sa ilang training sa TESDA, ato silang gina-develop ang mahimong instructors. So kanang atong mga PM sa pagkakaroon na natin ongoing trainers methodology level 1 nga mga assessment, pag mahuman na ni sila, ma-issuehan ni sila og NTTC, National TV Trainer Certificate, mahimo silang mga maestra. So dili lang dili sa Dipolog, all throughout the Philippines. So mo lang na ang ato ang medyo ikapasigarbo sa TESDA nga maski sa kamubo sa panahon sa ilang training, naagid sila mapuntahan ang murag ang kuan lang anak kakugi ang ilang investment makugi sila. Kakugi, okay. And also mga pandemic rin, ma'am. So, shortage na o mga health workers ang ato ang mga hospitals. So, nanawagan sige itong gobyerno na gani gipang avoid na ubang nanay ceiling para malarga mga nurses abroad, no? So, kinahanglan yung health workers, especially sa NECO to, gapin na ginala mga caregivers, no? Katonto ang mga basta mga health workers, nursing assistants, uban pa, no? Nursing aid. Ang Dipolog School of Fisheries, TESDA, nag-offer niya siya og caregiving. No? Wala mo? Sa una. Okay, sa una. Dayon, 6 months, no? So, lamihan. So, muna nga, daghan po na inganyo karon kay labi na kay ang dako karon og sila pa kanang instant ba nga maka-empleo ka dito along with the pandemic kanang contact tracer o kanang health worker. Kay daghan man gid na wadan og trabaho, so mo shift na lang sila og mga lain na kuan kanana ang profession para pud sila maka-employ, maka-gain og employment. So PD ang related sa atong health, actually ma'am, mandated gid ni gitawag na mo nag Director General's Directive sa AMOA kanang paghimo og mga programs nga health related. Utangan pa ning Dipolog School of Fisheries o Provincial Training Center karon. They're about to kanang naang kuan pa apply for program kay apply pa man gud pod ang program. So ang available lang nato diri kay natay mga trainer ang Barangay Health Services NC2. So in the process pa pud ta og kuan kay kani mga training regulation di pud basta-basta maka open diretso og program. Kinahanglan ang ilang mga teachers kinahanglan makapasar sa ato ang NC unya nang migrate man nga program. So bag-o lang ta nga dunay tulo man siguro ang nakapasar diri sa bag-ong program. Isa sa Provincial Training Center, no, si Mr. Catalan. Isa diri sa Dipolog School of Fisheries si ma'am ang atong school nurse. Dayon doon na po tayo private si ma'am Soronda from JJ Health Services ug i-check pa nako si Ma'am Bandiola murag upat na di ay. So hapit na ni ma-process ma'am, dali ra man pud noon. We only 3 days lang ang processing namo sa application, basta kompleto lang ang tanan nga application. Then we can already apply for scholarship, we can request for scholarship para makadugang. But last year do na tay graduate mga duha ka klasihan na nag-graduate nato sa Barangay Health Services sa JJ Healthcare Services sa Pulangco. Ang tagian ni si Ma'am Soronda. O kini sa Ma'am Soronda, sige gid siya ingon ako nga, ma'am, akong mga estudyante mao ni kanang kato related sa mga pangutana enrolled. Kato iyang mga enrolled o graduates nakatrabaho, no? So, ang expectation nato ani ron ang ilang mga barangay health workers nakakuha ani niya makatabang pud siya. Makatabang gid siya. Okay. Especially ang mga isolation rooms naman sa barangay, gihimo ang barangay hall, gihimo ang isolation center, ana ba? So makatabang siya. Tapos ang Barangay Health Services nato appeal diha ang contact tracing kay so para makabalo sila unsay mga protocols ang nilang buhaton. Importante na. In the care also of their mga tao diha sa ilang specific nga barangay. Okay. At tuta simbangan for Engineer Hermel Contrivida, sir. Regarding sa question gani my apology, wala dito figure po makita. Okay, sir. You are forgiven. From 2002 nasud ko sa TESDA
sa experience na ako, dahil hindi graduates na ito nga employed na dyan. One of the example, katong akong trainee sa electrical, from habal-habal driver, karon nasa ibalay sa Siayan, nasa ibalay sa Sindangan, nasa ibalay sa Manila. Oh. So, mura example yung kanang bata kay nag-start sa habal-habal driver na train sa electrical, ni-upgrade. So, kana siya, sa example. And another, kinantig prito o kuan, kaning saging. Karon presently, connected na siya sa DepEd teacher. Wow. So, muna siya mga experience nga na-train ng /trainer, then successful sila. So, daghan kita mga graduates at training center Sindangan nga employed sila, mostly abroad, kay highly skilled man. And then, presently, para mamonitor dyan na mo, encourage sa mga trainers na maging sa group chat Oh, correct. para mamonitor nila ilang mga graduates kung asa na, para kami po makareport mo sa provincial office kung kisa na itong mga graduates na to. No? So, muna siya kuhan sa PTC Sindangan. Sa question po nga, unsay kung pananaw sa training center Sindangan, nga nanako Sa'yo may kapanghanto. nabutang diya. Usa jud ang akong goal sa PTC Sindangan, graduates na to, murabag inilog. Sige. Huwag manok pa sa kuhan din ba, sa Miron. So gusto na ko nga, ang graduates na to, kung pagpangutanan sa mga graduates, PTC Sindangan, muragdaghan dyan ang hire. So muna encourage ako sa mga trainers, kung pwede, hatagan ako sila og mga training program para ma-enhance sa itong trainers, para makatransfer doon sa silang hibalo sa mga trainees ang buhaton. Para quality trainees ang Yes. labas sa itong mga graduates. So, mura na ako, ma'am. Thank you so much. Aritas, ay nakita. Ako dugangan kay ipahambog niya, wala man siya nangambog. Lagi, sige. So, ako lang mahambog para kang engineer kontribida. Actually, ang atong Provincial Training Center, just like DSF, sila ang atong arm gyud para maka-answer ta aning EO70. So, doon na tayo programa dito sa Tinuyop nga karong hapit na gyud ato tong i-inaugurate, mag-invite unya to sa ilaha. Kay kuan na ma'am, nahuman naman siya og bendisyon. Gipatya na to siya og upat og tiil kay para sa kuan ba kanang murag local nga ritual, which we also consider nga angay pud buhaton kay para murag peace of mind sa mga tawo nga tuwa didto. So ang lami kay ang source sa ilahang water, ang ato ang objective ana ipanaog punta sa ubos kay para labi na ang eskwelahan ug ang mga katawhan sa ubos makakuhaan ng maong tubig. So mao na ang isa nga gusto nako ipahambog sa Provincial Training Center, no, sa ilang mga instructor ug mga estudyante nga gihimo nila na ang mga tangke, ang piping, ang plumbing ug ang master ni Engineer Hermil ang pagbutang og kanang photovoltaic no nga installation, no, PV installation para do na sila solar power sa makatabang nga katong power para makasaka ang tubig, ma-distribute ang tubig. So puhon bag ato na siyang mahuman, ato mong invite on dito ta magkahuman. Yes, ma'am. Oo. So, So kay natay transportation dito padulog balik. oo. So kana sa EO70 nangabot po na sila dito sa ato ang Nazareth, no? So nahuman na pud ang atong programa sa Nazareth sa kanang Uswag IP. Uswag IP, Indigenous sa ganito people. meaning sa Uswag IP, pero basta na-memorize pa ni mo Hermila na dire ang yan na. So Okay. ang ato dito is carpentry plus organic chicken. Para ang mga tao dito mag-produce, no, sa ilang human na siya nga program galing na sudlan sa ato MECQ, wala mi nakabalik dito for the graduation niya. Kaning mga lugar aya siya buhian sa TESDA, i-organize na sila kauban po sa uban nga mga government agencies, no, nato no nga mutabang ang DTI, ang CDA, ang DOST. So kutob sa DOLE, kutob sa mga makatabang nila para mahimong ma-strengthen ang ilang association kay pag humag-training ug biyaan lang nato sila wala po. So ano nga ang atong arm ana ang Provincial Training Center. Okay. Last question before tani Dipolog School of Fisheries. Solar power, kamo na uso karon.
unsa may kuan nimo sa kanang mamay ingon ni Ma'am Miraluna nga imong forte imo pong ikapanghambog. So ang Provincial Training Center mismo gagamit mo og solar power. Alangan mo sa pagbayad mo sige sa Nico. Nami gitawag ito mga green building. So kato solar powered itong suga. So ito city niya solar powered. So gasigi pumirog ang ongoing pa ang construction. Kay in relation sa industry 4.0 karon nga generation na gitawag agriculture 4.0. So we will use solar power para sa water system dito sa ang gamang farm dito sa mga tubig sa mga manok. So muna yung gamiton. Then in maintaining po also sa temperature sa sulod sa greenhouse kay ang among sulayan og tanom ang litus. Oh. Init man dito pero among sulayan ng study ang temperature na using technology ma-maintain sa sulod. Pila ka hektarya na imong gamay nga farm? Gamay ka dyan ma'am. Asin gamay. Kay half hectare man ang pinasindangan. Mini o demonstration farm. Okay. Gamay ra dyan siya. Okay. But will you sige, remember lang. Related sa solar power. Actually sa balay, na may mga upat ka street lights mo na or Solar panel. dili, panel, kuha na yun siya. Suga na ba? Para ano sa city daw nga nas kalsada. May panel. Kani yung subject sa solar power o solar project. Kamu po yung hatag sa panels, meaning up to how much kilowatt ang inyong mamuntar sa usa ka lugar. Sa kuan sir, sa tinuyok karon kanang since nga 2 horsepower ang atong water pump, so 2,400 watts ang panel ang gamit. So napoy katong ginagmay sir nga katong remote area na jud namigi kuan nga charging station. So mga taga-bukid dito na mag-charge sila mga cellphone, ilang mga battery. Kuan lang 200 watts nga panel din sa battery. So makahatag siya og kay buha ka klase mo na kanang gitawag og motor engines nga mga makina. Kasagaran gusto mga solar sa una, lighting purposes only. Dili magkadaog og appliances, di magkadaog og bomba sa tubig. Tanang mo karon kay nag-start mo ng irrigation. So doon na gitawag ng solar generator na. Solar generator sir, naman tay high power po nga inverter nga gamit. Lagi, inverter to 20 man na. Yes, sir. So magkadaog na siya sa makina mismo. Daog na. Nana sa inyo, dito sa Yes sir, silangan. muna mo install sa Tinuyok. Lagi kay, actually, doon naman Congratulations. doon na kay puso sa Buenavista. Ang conference, circular sa pinsan ko, solar powered na ang lightings. So, interesado ko ng kanang gitawag o water pump. Kaya ibaw ka sa bukid, importante yung tubig. So magbayad ka sa serbisyo ni Engineer Lagi Contribution. mo na kung magkabisita ko sa Sindangan, tanaw na ko na. Kay customer sir. Sa naman nila, usually good, ako, warning lang sa ako, ano, mga dali kayo makabig ka sa social media, ibang online nila ng mga solar. Ayaw gumuto diretso na. Lagi. Tanawan niyo ang Scam. tanawan niyo ang kanang mga feedbacks. Kay may uban may 5,000 watts ang suga. Pagabot 500 na di ay. Dayon pag usara ka buwan una out na dayon. Ano sila na based on experience or based on your readings? Experience ako. Ako sa una actually sa Nico sa una 20 years ago na namin solar sa mong radio. Pero, unang kabuhan, huli na po. Di pa kayo kuhan ang advance ng technology ka na doon solar. Okay. So, Unang, kung magkasuloy ko sindangan, tanaw na ito ng inyong. Hatag pa mong libre nga, kaya ko, may mga kanang gitawag ko, OGT, at doon sa bukit pa, OGT na ko, bahala ito ng basta bukit. na silbihan. Yes. Daily. Okay, sige. Okay na ni Board Member Lee. Okay, yes. Kaya na-example na ko sa Danao. Sector Danao Elementary School sa Bulawan. Solar ang gigamit, makapasiga pa sa silingan. Eskulahan ha.
Okay. Yes, Sir Manuel. I agree with BMD, no? You go for those brands ba, products with higher cost because usually ito yung mga matitibay talaga. Yung mga scam na mga items kasi may personal ako dyan experience. Bumili ako ng solar na walang warranty. It costs so very low, pero it was only good for months lang. Okay. So, wala naman tayo panahon na. Thank you so much, Engineer Hermel Contribida. Siguro, daghan na kang makuan nga bahin sa solar no power kay mo ang forte. Okay. Dipolog School of Fisheries kay unsay update, sir, diri sa pag-change sa inyong name? Tapos, unsa ang mga improvements diri sa Dipolog School of Fisheries through the years nga under your new management? Kay apili niya siyang puto squash nga lami kaayo nga atong snacks, no? Gikan diri nga giluto yun sa Dipolog School of Fisheries pinagi usab sa TESDA. So si Mr. Lisinio Lamihan, please. Usab may buntag na. Regarding ating ato ang plano no sa change of name sa Dipolog School of Fisheries, sa pagkakaroon nagdagad pala ta sa resulta sa typology assessment nga among gi-submit sa national office. Kay based on the typology assessment, pilay scores nga among makuha dito po mo base og unsa nga type of institution nga amo ang i-apply. So dili pa ta makasiguro karon og unsa nga name sa eskwelahan nga ato ang iusog unya o ihingalan unya sa umabot nga panahon. Sa ikaduha nga pangutana kung unsa na mga updates diri sa Dipolog School of Fisheries, no? Ako ikapasigarbo nga ang atong eskwelahan aduna nay 40 no 40 ka approved qualifications nga ato ang gi-offer na naatay 29 ana ka qualifications, 23 mga short term qualifications nga ato ang pwede i-train sa ato ang mga enrollees niya. Dahil naatay unom ka diploma programs of 3 year no. Dahil naatay 11 ka skills qualification nga ato ang gihimo sa mobile training program. No, kanang gitawag na tog mobile training program tud kay dunay mga panahon nga ang ato ang taga community maglisod og pag-adto sa or pag-ari diri sa Dipolog School of Fisheries sa mga kakulian sa gilayon, mga kakulian nga naapod sila mga trabahoon pa or pamasahe or dili ba sila maka-avail diri sa ato ang distance learning tungod kay wala pud sila mga internet connection sa ila. So ang eskwelahan nag-design og usa ka programa kanang gitawag na tog mobile training program wherein ang training program sa eskwelahan dad-on nato sa community. Didto ta mag-conduct og training, dad-on nato tanan nga mga ekwipo nga ato ang gamiton. Alang lang pagkapan maghimo ta og kanini ang memorandum of agreement based on request sa local government units or nga mo hangyo sila nga ang programa dado nato dito. Once nga ma-meet nato tanan nga requirements to conduct for a mobile training program, then ang eskwelahan magpadala na dito atong instructors uban sa iyang mga gamit. Ako pang ikapang sigabo nga ang atong eskwelahan diri sa 40 ka training program atong gikapasigarbo nga tanan nga tools and equipment nga based on the training regulation ato gyud na-meet na nakuha nato tanan kay naaman mi sa TESDA kanang amo ang qualification audit nga tan-awon gyud ang tanan natong mga gamit kung naabagi siya tanan. So ako tanang ikapasigarbo nga tanan nato nga qualification ni meet gid ana deserta go sa training. Bahin po sa mga programa nato
kanang gitna ang Dipolog School of Fisheries na ami upat ka special programs. Usa na ana kanang gitawag na to community-based training program na maghatag tag mga kahibalo, mga minugbo nga training programa nga mahimong makatunan sa mga tagi-barangay nga makatabang sa ilahang panginabuhi, no? Mga minugbo lamang, pero kung ila kining i-practice, doon na kani siya ay tabang sa ilahang panginabuhi. Usa niya ni ako sa hinganlan kanang pagkamaog mix vegetable pickles, green salad with homemade mayonnaise dressing, empanada making, chicken and mushroom soup making, chocolate cake making, chiffon cake making, squash photo making, kani squash photo Kani ikaw man siya. ikaw na to ni karon, no? Ato ni ipangnudlo sa ato ang mga kabaranggayan. Then kaning kamuti tops juice nga daghan kay ng mga resources nila nga wala kay nila magamit, so ato silang gitudluan sa miagyan ni. And then doon na po tayo tilapia grow out or backyard fish farming. Usa kini ka programa nga atong tudluan ang ato ang mga tagi-barangay kay sa pagkatinuod lang sa pagkakaron wala na ta ultimo katong gitawag nato sa unang paitan katong mga isda sa kabukiran dili na nato makita, mga haluan, mga gurami, kanang mga puyo, pangan, halos dili nato makita. So kini nga mga programa ang Dipolog School of Fisheries magtudlo sa unsaon pagbuhi og isda, dayon maghatag pud ta og kaning gitawag nato og tilapia seeding. Magbutang tag mga similya sa tilapia sa tanan nga mga brackish freshwater and brackish water diha sa ilang mga lugar, pero ato sang sabuton ang LGU nga ila jud nga proteksyonan, nga dili nila hiluan, dili nila pangorintihon ang atuang mga isda para sustain, no? Kay kung ato sang butangan dayon pagka sunod bulan, duha ka bulan, tulo ka bulan dagko na ni kurintihan dayon, dili siya mag-sustainable. So sabuton nato daan nga naagi sila himuon nga protection sa ato ang mga. Sige sir, So kamay latong time. okay, da sunod di ana napatay gitawag nato og coastal resource management, no? Dire sa barangay Ulingan or sumasa ako ang matikdan diri sa Zamboanga del Norte, ang Dipolog School of Fisheries pa lamang ang nag-establish og kanang marine protected area. Using kanang matawag na og artificial reef. Artificial Wala matay mga kanang coral reef diri sa ato gahimo tag artificial. Ang gihimo na to nga artificial reef modules kining mga waste material sa training sa ato ang kining electrical installation, no? Kaya naman na sila yung mga pipes nga bawgon. So kanang mga human na training waste na siya. So gihimo na to na siya og mura og finger coral ang iyang style. Gipang welding, then gi-arrange na to dito sa dagat, no? Kadto siya mamahimo to siyang puy-anan sa mga isda. Mga gagmayng isda mamuyo dito, mahimo na silang mangitlog pagkadagko, mangitlog sila dito. And then magdaghan ang mga isda nga naa niya ng lugar. Ang spillover na kung daghan na kayo, so pwede nang makuha dito sa mga mananagat dugang sa gidaghanon sa ilahang adlaw-adlaw nga mga kuha. So kana kini nga project giubanan kini sa ato ang Regional Director RD Dan Navarro nga nisuporta kayo niini o nisuporta po ang ato ang Philippine Maritime Police diri nga na-assign sa Zamboanga del Norte nga nihatag og assurance nga they are going to protect sa ato ang project as a coastal resource rehabilitation. Kay nasayod man ta nga ang ato ang ecosystem doubt na kayo. And ato ang coastal ecosystem ato ang gi-restore. Okay. Dunok tayo sa mga. Yes, Kamay lang tayo. no? Kani nga to ang gi-construct karon nga kuan kanini ang crab hatchery. Naatay crab hatchery nga gi-funded sa ato ang eskwelahan, supported by the BFAR, ano nga to ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, naghatag sila mga minilyon nga inputs para sa ato ang crab hatchery. So kung mapadayon ni
mo re-operate na niya ta. Ang ato ang mga gihimo ani naghatag po ta og kanini ang seeding sa mga crablets, no? Dinhi mga sapa Daghang dili sa- tayo na ang gabay. daghang na tayo Daghang na ginawa. na. So kamo na yung mga programa nga makahatag na tabang sa ato ang panginabuhi og sa ato ang sa food security nga gihimo sa Dipolog School of Fisheries. Daghang salamat. Okay, thank you so much, no? 7 minutes before we wind up our program sa itong Kapihan sa Dipolog. 2 hours is long enough kung what I discuss. Pero og daghan katag discussion para sa kalambuan sa itong mga katawhan, 2 hours is never enough, no? So, sige lang kayo, we'll do it again sa TESDA sa Dipolog School of Fisheries, no? Balik kag gihapon pa dire, amo ng commitment sa Kapihan sa Dipolog. So, with that, mga ito parting words and statements, gikan sa itong mga bisita karubutaga. We'll start off with the GSIS Manager, Dipolog Branch, si Engineer Leoncito Manuel. Aside from thanking everyone, shout out to our host today. Let me just remind our valued, ang pinakamamahal na mga pensioners natin that they don't need to come to GSIS on their birth month for the renewal of their active status. Kagaya ng ginawa namin with Ma'am Edith, they can call us and we will be renewing their active status through the social media platforms available. Pwede Facebook, pwede Viber, Messenger. So all they have to provide us is their number, the one yung capable of the video call facility to ensure continuous receipt of their monthly pension. So yun lang po for today. Thank you so much, Engineer Leoncito Manuel, atong Branch Manager. Topic ko pa rin ang ating team Dipolog, no, for the unprecedented, no, number 1 tayo sa JIPA, number 1 Oh, congratulations, sir, ha? GSIS, you have done your one. Good job. Okay. Thank you so much, Engineer Leoncito Manuel. We have with us ang Provincial Training Center nga supervisor, si Engineer Hermel Controvida. Maing buntag usab sa tanan, no? So in behalf sa Provincial Training Center Sindangan, nagpasalamat Ms. Kapihan for being part sa inyong programa, ma'am, puhon ato sa Sindangan. So kami sa Provincial Training Center Sindangan kanunay nga maghatag og serbisyo sa mga katawhan through skills training and certification. So kami willing kayo mo hatag og mga programs sa probinsya sa Sambunga del Norte. So asa matang oras, may buntag sa tanan. Thank you so much, Engineer Hermel Controvida sa Provincial Training Center, TESDA sa Sindangan, Zamboanga del Norte. And of course, we have with us Mr. Licinio Lamiuhan, ang OIC Administrator sa Dipolog School of Fisheries. Ako lang panawagan sa tanan nga mga nakapaminaw or nakabati ni aning ato nga programa karon Kapihan sa Dipolog. Kung doon na kamoy mga relatives or kamo mismo nga ginanginahanglan o mga training or skills training o diri daghan kayo tag mga programa diri sa Dipolog School of Fisheries nga pwede ninyong i-avail through scholarships or pwede pod na aman pwede daghan nga niari diri for training nga himo ka nagbayad sa ilang kaugalingon. So kanilang amo ang gihangyo nga kanap nato sa ato ang mga dapit sa Zamboanga del Norte nga ang Dipolog School of Fisheries daghan kay mga programa nga gi-offer para sa tanan. Daghang salamat. Thank you so much, Mr. Licinio Lamiuhan, at ang OIC Administrator sa Dipolog School of Fisheries. Last but not least, at ang Provincial Director sa TESDA Zamboanga del Norte, PB Miralina Bajo Lopez. Ako magpasalamat na lang gid ko, no? Kay dako akong pasalamat sa Kapihan sa Dipolog kay pilmig yung gi-invite ang TESDA mao na nga dili ko magpanong ko nga mohangyo sa Dipolog School of Fisheries para mag-host ani. So akong pasalamat sa Kapihan sa Dipolog sa tanan nga mga staff, sa tanan nga atong mga panelists nga naa karon diri. Di na lang ako sa usahan kay gamay na lang ang oras. Og lastly, panawagan para sa atong mga diploma programs. Ang atong mga mo graduate ay karon sa DepEd, katong gusto mo tackle, no? Gusto mo sulod og technical vocational education, arita sa DSF para mag-apply.
doon na tayo 521 ka slots nga naapod sa Provincial Training Center sa Sindangan. At tupod sila sa Sindangan mo apply ug ang atong umaabot nga mga program sa mga private institutions. Sa kanunay, kami magpasalamat o magpasalamat sa mga sa atong makagagahom no nga gitagaan ta niya sa grasya, sa protection nga even amidst the pandemic, TESDA and all the personnel na adinha nagpadayon sa pagtrabaho. Daghang salamat ug maayong buntag. Thank you so much, Phoebe Miraluna Bahi Lopez sa Testa sa mga Norte. Kauban na ito ang mga panelist sa kapihan sa Dipolog, YF Aka sa Philippine Ports Authority, Board Member Emilio Boyle, Edgar Saronda, ato ang social media platform, si Silbert Adetico Dundoyana, atong IT Director, of course, si Dexter Pahente, si Mr. Jumbo, akong tawag niya. And kini sa Edith 22 mong no, ngayon kaninyo, to God be all the glory, no? As always, thank you Lord for the gift of life. O imong gihatag ka na mo nga panahon diri sa kapihan sa Dipolog Batag Domingo nga tanan, ikaw rin Ginoo nga amo ang protector sa tanan nga mga sakit disgrasya ug pa nga dili namo ang ayan nga tubangon sa matag adlaw nga tanan kauban sa akong mga minahal sa kinabuhi. So kini sa Edit 22 ng regular anchor and host sa kapihan sa Dipolog ng kaninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.